Sample po na ito pong party list na ito, ang Tingog Party List, dapat hindi po ninyo iboto dahil nagpapamigay po ng pera sa taong bayan para lang po sila'y maluklok sa pwesto. Harap-harapan na po uli ang korupsyon o vote buying, mga idol. Ibig sabihin nito, mga lodi, malaking korupsyon ang nangyari sa administrasyon ni Bongbong Marcos Jr. Kung nagagawa po nila ito sa panahon po ni Marcos Jr., mga lodi, sino ba namang hindi gugustuhin ito? Kaya isa sa dahilan kung bakit ayaw po nila sa pamilya Duterte, lalong-lalo na po kay Tatay Duterte nung siya po'y nanungkulan, hindi po nila kayang gawin ang mga bagay na ganito. Ang panunuhol sa mga nasasakupan nila na feeling po nila sa kanila po talaga yung pera. Ganto po nila winawaldas ang pera o kaban ng ating bansa. Itama natin ang mali na nangyari nung 2022 presidential election. Ngayon po tayo bumawi, mga idol. Ito ang matibay na ebidensya para malaman ninyo kung kurap po ba ang politiko. Kung sila po ay sang-ayon sa nangyayari sa panahon po ni Bongbong Marcos Jr., alam nyo na pong ibig sabihin yan. Yo, what's up mga lods? It's Big Peps TV. Welcome back po sa ating channel. Bukas po, maghahalal na po tayo ng isang politiko kung sino nga po bang karapat-dapat maupo sa pwesto. Pero bago po ang lahat, mga idol, paano nga po ba natin malalaman na isang politiko hindi po corrupt? Yan po ang ating tatalakayin ngayon, mga lodi. Pero bago po natin simulan to, unahin po muna natin kung bakit nga po ba ayaw na ayaw po nila sa mga Duterte. May papakita lang po ko sa inyong mga imahe na hindi po ito nangyayari nung panahon po na nanungkulan si Tatay Duterte, mga idol. At nangyayari na po uli ito ngayon. Panoorin nyo po, mga lodi. Unahin po muna natin tong Kuyog Ta. Yan po ang pangalan ng isang kandidato dito sa amin sa Davao, mga idol. Kaya na po bahala kung sino po yan. Pero ito po. Ano pong nilalaman ng sobre na ito? I-forward lang natin to. Medyo matagal yung pagbubukas niya. Ito po. Yan. Sa loob po ng sobre, mga lodi, nakalagay dyan, yung pangalan po ng kandidatong kailangan po daw ninyong iboto at may nakalakip po dyang 1,000. Yan po ang isang example na ang isang politiko o kandidato dapat hindi nyo po iboto. Dahil po, kung meron po yung binibigay na paayuda o pera, ibig sabihin yan, hindi po maganda ang intention yan kung siya man po'y sakaling makaupo sa pwesto. Yung isa po, mga lodi, 2,000. Grabe, ang lalaki po ng bigayan, no? Sobrang kakapal na mga mukha ng ganitong klaseng politiko, mga idol. Para lang po makaupo sa pwesto, nanunuhol po sila na mga tao. Oy, grabe naman yan. Napakalaking pera po ang nagaganap. Piruin nyo, sa isang tao, meron ka matatanggap na ganyang kalaking pera. Eto naman po, sa party list po ni Martin Romualdez at saka ni Asidre. Yung Tingog Party List. Magkano, mga idol? Ayan. Grabe, 300 lang. O baka naman kasi, mga idol, yung iba dyan, kinuha na nung kung sino man nang mahagi niyan. Pero malalaman at malalaman din natin yung katotohanan about dito. Yan ha. Sample po na ito pong party list na ito, ang Tingog Party List, dapat hindi po ninyo iboto dahil nagpapamigay po ng pera sa taong bayan para lang po sila'y maluklok sa pwesto. Isa po itong halimbawa na dapat iwasan na po nating iboto yung mga gantong klaseng party list. Hindi na po ito magbibigay ng magandang serbisyo sa ating bayan. Harap-harapan na po uli ang korupsyon o vote buying, mga idol. Kung dati kasi, sa panahon po ni Tatay Duterte, kung meron man kayo makitang ganito, patago. Ngayon, mga idol, lantara na po ang pagbibigay po nila ng pera sa ating mga kababayang Pilipino. Ibig sabihin nito, mga lodi, malaking korupsyon ang nangyari sa administrasyon ni Bongbong Marcos Jr. At kaya po, yan ang isa sa dahilan na sa tingin ko kung bakit ayaw po nila kay Tatay Duterte. Dahil hindi naman po nila kasi ito nagagawa nung panahon po ni Tatay Duterte. Yung pagkain po nila dyan sa Congress, sa Senate, kung meron man pong meeting sa SONA, naaayon lang po sa gusto ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Hindi po kagaya ngayon, mga lodi. Grabe po yung pagwawaldas ng pera. Pati po yung hearing dyan sa Congress, sa Senate, yung mineral water nila, mga idol, grabe, ang mamahal. Biruin nyo, pera ng taong bayan yung ginagamit dito. Pero sila po yung nagwawaldas. Eto pa, sampulan po natin, mga lodi, kasi ito si Luistro, binuking po ni VP Sara Duterte sa panahon po ng kampanya. Pakinggan nyo po mabuti, mga idol, ha. Etong politikong ito ang dapat hindi nyo na po muling pagbigyan sa inyong distrito. Yung tipo ng tao na nagkamali tayo na piniling representante ng ating distrito. Di po ba yung asawa ay may rape case?
Usapang rape case po ng asawa po nito Luistro. Yan pa lang po mga lodi, sa ginawa po ni Luistro na tinago po niya ang kanyang asawa daw, red flag na po yan. Dahil siya po mismo isang abogada. Pero tinago niya po sa batas ang kanyang asawa noon pong panahon na meron po itong kaso ng di umano'y panggagahasa. At eto pa po, tuloy natin. Lumapit siya sa asawa ko. Abogado. Kaya nga, naghahanap buhay. Alam mo, ang naghahanap buhay talaga sa amin, yung asawa ko. Kasi dahil naghahanap buhay, o sige, pagkapit natin ito. O tapos na ang kaso. Magbayad ka na ng 8 million. Grabe, laki, 8 million mga idol. Ilang beses, siningil, ay hindi na bayad. Ganyan ang klase ng tao na mali natin na napili. Tinatakbuhan ang utang. Isa po sa red flag mga lodi, 8 million daw po na utang nito po ni Luistro dito po sa asawa ni VP Sara Duterte at kinalimutan na lang daw po. Red flag din po yung mga ganyang klaseng politiko dahil hindi po nagbabayad o wala pong pakialam sa inutang po nila. Tapos, nakikita ko, nakikita niya, Ayan ha. magbayad ka na ngayon na ang utang mo. Ay, pila na lang pala eh. Ako ang ina, ako ang pare. Ako ang pare. Ako ang ina, ako ang pare. Ano ka talaga? Ano po ang ibig sabihin ni VP Sara Duterte dito mga lodi? Ito po yung video. Ipapakita ko po sa inyo kung gaano po talaga kagarapal ang panunuhol po nila sa mga botante. Ito po. Grabe yung pera na hawak mga idol. Sa tingin nyo ba ibibigay lahat yan ni Luistro sa kanyang nasasakupan? Lahat po ba ng pera na ito ay galing po sa sarili niyang bulsa? Yan po ang napakalaking question mark sa panahon po ni Bongbong Marcos Jr. Kung nagagawa po nila ito sa panahon po ni Marcos Jr. mga lodi, sino ba namang hindi gugustuhin ito? Kaya isa sa dahilan kung bakit ayaw po nila sa pamilya Duterte, lalong-lalo na po kay Tatay Duterte nung siya po'y nanungkulan, hindi po nila kayang gawin ang mga bagay na ganito, ang panunuhol o pambibigay ng pera sa mga nasasakupan nila na feeling po nila sa kanila po talaga yung pera. Ganto po nila winawaldas ang pera o kaban ng ating bansa. Kaya mga lodi, gising-gising na. Lalong-lalo na po sa mga nasasakupan nito ni Luistro. Kawawa po ang inyong lugar. Kung dito pa lang mga lodi, nakikita na natin ang mga red flag. Bakit pa natin iboboto, di ba? Itama natin ang mali na nangyari nung 2022 presidential election. Ngayon po tayo bumawi mga idol. Kung sino man po itong mga congressman, senator, at yung mga nasa pwestong politiko na meron pong gantong klaseng senaryo, red flag na po yan. Itama na po natin ang mali para po maging maayos ang ating bansa. Yan lang po ang gagawin natin para bukas. At eto nga ang dahilan kung bakit po gustong-gusto po nila ang panunungkulan ni Bongbong Marcos, lalong-lalo na po sa mga buhaya. Busog-lusog po sila mga idol sa panahon ni PBBM. Sino pong hindi magkaagusto sa gantong kalakaran? Lalong-lalo na po ito si Romualdez. Inubos na nila ang kaban ng bayan. So eto mga lodi papakita ko lang po sa inyo para po hindi na po maulit. Meron po tayong example dito ng hindi corrupt na politiko. Tingnan nyo pong mabuti at panoorin, pakinggan para magkaroon po kayo ng idea. Gawa namin dati, may mga dala pa silang mga brown envelope, may mga laman na dokumento. Pinakita nila sa akin, sabi nila, Mayor Vico, kung gusto mo, dahil ikaw na yung mayor, ituloy na lang natin itong mga to. Meron po dun, proyekto na 20 million. Kung papayag daw ako, that same day, ibibigay sa akin 20%. Edi 4 million po kaagad yun. Grabe! Instant 4 million agad kung pinatos ni Vico Soto yun mga idol, pero hindi. Hindi ko alam kung talagang makakapal ang mukha o... Kasi parang mabait naman sila. Siguro masyado na lang silang nasanay dun sa mga lumang kalakaran. Yan mga idol. Yang sinabi ni Vico Soto, parang mababait naman sila at mukha pong mababait, disente po. Pero nasanay po sila sa lumang kalakaran. Yan po ang inayawan nila kay Tatay Duterte. Kaya mga lodi, nung pag-upo ni PBBM, siniraan po nila ang pamilya Duterte kasi nga po, hindi po sila makakilos ng maayos sa pangungulimbat ng pera.
Yan po ang na-experience ni Vico Soto sa kanyang lugar dyan sa Pasig. O eto pa, tuloy natin. Paano malalaman kung korap ang isang politiko? Si Vico Soto rin po ang magpapatunay sa inyo niyan. I-analyze yun mabuti kung nangyayari po ba ito sa panahon ni Bongbong Marcos Jr. ha? Kung yung mga nangungutong, kung yung mga humihingi ng kickback, sabihin na natin ng diretso, kung yung mga korap, hanggang ngayon 2025, gusto sa akin, magduda po kayo sa akin. Oh. Pero pansinin po ninyo, yung mga kakilala ninyo na kasama dun sa lumang kalakaran noon, Ito yun. ayaw nila lahat sa akin. Yan na yung pinakamalaking pruweba ko na tama ang ginagawa natin dito sa lungsod ng Pasig. Isang malaking pruweba na tama po ang tinatahak na landas ni Vico Soto sa lugar niya sa Pasig. At ganito po yung nangyari kay Tatay Duterte. Yung mga tao na dati pong kumakampi sa kanya, iniwan na po siya dahil nga po wala pong napala kay Tatay Duterte. Ibig sabihin nito mga Lodi, ito ang matibay na ebidensya para malaman ninyo kung kurap po ba ang politiko. Kung sila po ay sang-ayon sa nangyayari sa panahon po ni Bongbong Marcos Jr., alam nyo na pong ibig sabihin yan. Mga korap po yung mga politiko na yan. Dahil kung hindi po sila korap, dapat po napuna na po nila kung ano pong nangyayaring kalakaran ngayon sa panahon ng administrasyon na ito. So eto, patunay na matuwid po at maayos ang leadership po ni Vico Soto. Tingnan nyo po mabuti ang track record niya ha. Dito sa Pasig, mananaig kaya ang paayuda ni Sara Diskaya? Ayan, may paayuda po. Red flag po agad yung paayuda na yan mga idol. Dahil kapag may paayuda, may masamang intensyon. Maliban na lang kung meron po talagang dilubyo na dumaan sa inyong lugar. Gaya po ng ginawa ni Tatay Duterte na meron po tayong krisis, panahon po ng pandemya. Pero ngayon mga Lodi, wala pong pandemya pero may paayuda. O ang good governance ni Mayor Vico Soto? Running for a third and final term si Mayor Vico Soto ngayong eleksyon. Pinakamalaking achievement niya ang paglaban sa corruption na nagbunga ng significant improvement sa serbisyo ng local government. Sinawata niya yung kalakaran ng kickback sa procurements ng city government. Kaya taon-taon ay mahigit 1 billion pesos ang nasasagip nilang pondo. Dahil dyan, mahigit doble na yung budget ng Pasig City. From 10 billion pesos noong 2019, nung unang umupo si Soto, tumaas ng tumaas, kaya ngayong 2025 ay mahigit 22 billion pesos na. Wow, grabe ang galing mga idol. 2019 mga Lodi, nagsimula nung naupo si Vico Soto sa kanilang lugar dyan sa Pasig. From 10 billion daw po to 2025, naging 22.4 billion daw po. Yan po ang hindi nakikita nito mga tansong talangka. Kung tuwang-tuwa kayo sa ayuda sa ginagawa ni Bongbong Marcos, pero wala naman po itong kapalit na income, matakot na kayo dahil wala pong pag-asenso ang ating bansa. Hindi kagaya ni Tatay Duterte, nung pag-upo niya, siningil niya lahat ang mga kumpanya na hindi nagbabayad ng mga tax. Nagkaroon po ng maayos na pamamahala. Marami pong infrastrukturang itinayo si Tatay Duterte. Doon pa lang mga idol, kung nangutang man si Tatay Duterte, meron yung malaking balik. Hindi kagaya ngayon mga idol. Bakit ba ang hirap nyong intindihin ito? Sobrang dali lang ng logic mga idol. Kung meron talagang magandang ginawa, bakit panay ang utang? Pero wala naman po tayo nakikitang napakalaking infrastruktura na ginagawa. Yung sinabi po niya na daanan daw po ng tren sa ilalim ng lupa, panahon pa ni Tatay Duterte yan. Meron ng sure na budget, sigurado na po na matatapos dahil may pondo na pong inilaan dyan po sa subway na yan at yung mga proyektong iniwan ni Tatay Duterte. Kung nangutang man siya noon, para po yun doon matapos po ang mga proyektong yon. Kung meron pong nasirang mga daan, kalsada, nakakatapos na po, ewan ko na lang sa administrasyon na to dahil sila po dapat ang nagtutuloy ng maayos at walang korupsyon na mga infrastruktura. Kaya sinisisi po nila sa mga Duterte. Pero ang namamahala na ngayon si Bongbong Marcos Jr. Ganon po sila katanga. Kaya po mga Lodi, galit na galit po sila sa mga Duterte. Dahil yung mga ginagawa po nila ng mga nakaraang administrasyon, hindi po nila kayang gawin sa pamamahala po ni Tatay Duterte. Kaya mga idol, please lang, itama na po natin ang mali. Huwag na po nating hayaang makapasok pa po ang mga gatong klaseng politiko. Nakasalalay po sa inyo ang kinabukasan ng ating bayan sa pamamagitan po ng pagpili nyo ng tamang mga politiko. Kaya kung ako sa inyo mga Lodi, para maiwasan po natin ang plano po nila kay VP Sara Duterte, go straight po tayo sa lahat po ng mga naniniwala sa mga Duterte. Dahil sa atin po nakasalalay kung ano man po magiging kahihinatnan ng eleksyon para bukas. So hanggang dito lang po mga idol. Stay safe and God bless you all. Duterte pa rin.